Again, maraming salamat po at napag-uusapan na itong anti-political dynasty law. Pero sa tingin ko po, bago natin pag-usapan yung iba't ibang mga detalye nito, yung mga nabanggit po kanina na tanong, kailangan malinaw po sana sa bawat isa kung bakit ba natin sinusulong to. Ba't ba natin hinahangad na magkaroon ng isang anti-political dynasty law? Para sa akin po, hindi po ito tungkol sa kahit sinong individual o spesipikong pamilya. Hindi po ito laban sa isang pamilya, hindi po ito laban sa isang individual o sa isang politiko. Ang nilalabanan po natin dito, ang ayaw po natin dito ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. What we are against here is the concentration of power in the hands of a few political elite na alam po natin yan na ang nangyayari sa ating bansa. Pangalawa po, ang nilalabanan at inaayawan po natin dito ay ang paggamit ng resources ng taong bayan, the use of state resources, the use of taxpayers' money to perpetuate themselves in power. Ibig po sabihin, ginagamit ang makinarya ng pamahalaan para sa pangampanya nila, ginagamit ang pera ng taong bayan para hindi na sila maalis sa pwesto. So kung yun yung nilalabanan natin, ano naman yung gusto natin? Ano ba yung inaasam-asam natin para sa ating bayan? Ang gusto po natin, ang mga kabataan, ang gusto po natin, ang mga mahuhusay, ang gusto po natin, ang mamamayan na kwalipikado at may kayang mamuno ay siyang mabigyan ng pagkakataon. Our Constitution not only suggests, but our Constitution guarantees equal access to opportunities for public service. This is the constitutional guarantee that Congress has slept on for the last 40 years. Kaya ito po, sinusulong natin ng isang anti-political dynasty law. Gusto po natin na pag may magaling, pag may mahusay, anuman ang kanyang pangalan, anuman ang kanyang kakayahan in terms of money, pondo, kahit wala siyang sapat na, kahit kulang yung resources, walang political machinery, hindi miyembro ng political family, ay magkaroon siya ng pinatayan ko na yung sarili ko ng mic. Wala pang 5 minutes. Walang na magkaroon ng pagkakataon. Kasi sa kasalukuyan po nating sitwasyon, opo, paminsan-minsan may mga magagaling na galing sa political family. Hindi naman po natin inatanggi yun. Alam naman po natin, totoo yan. Pero, tingnan natin yung pangkabuuan. May isang kandidato na sobrang galing, honest, may integridad, maayos, mahusay, matino, pero walang pangalan, walang makinarya, walang pera. Ang kalaban niya, miyembro ng political family na theoretical lang naman po ito, wala tayong pinatatamaan. Miyembro ng political family na, let's say, wala masyadong kaalaman, wala masyadong karanasan, hindi marunong, hindi magaling, may pagkakurap pa ng konti. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, 9 times out of 10 ang mananalo yung miyembro ng political family. Bakit? Kasi gamit nila yung resources ng pamahalaan. Nangangampanya sila. Hindi naman gamit, alam naman natin ang totoo, hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan po ang sinusulong natin, yan ang pinaglalaban natin pag pinag-uusapan natin ang isang anti-political dynasty law. And I hope that Congress now will really be serious, whether the upper house, the Senate, or the lower house. Sana po ay magtuloy-tuloy na. Pero alam din naman po natin ang totoo. Kailangan po ang mga mamamayan natin, ang mga mag-aaral, mga CSOs, kailangan magsanib puwersa tayo, magsanib puwersa kayo para maisulong po natin ang isang batas
patungkol dito ang anti-political dynasty law. Yun lamang po, Madam Chair, maraming salamat po.